Hi everyone, this is Mikleon and welcome back again to my channel. For a long time, wala na akong upload. Long time no see, long time no upload talaga ako. These past few weeks, past few months, talagang hindi na ako naging active as a vlogger and hindi na ako nakapag-post sa channel ko. Kasi guys, talaga, nung mga third quarter and mga last quarter na namin sa school is talaga mas naging busy ako sa mga pinapagawa sa school, syempre. And nung last quarter din namin, mostly din kasi ako yung naging leader ganun sa last performance namin. So, mas naging busy talaga ako kasi kailangan ko mag-focus sa study ko, sa last performance namin as a leader. So, buong section din kasi yung handle ko. So, talagang kailangan mag-focus talaga doon and mas tinutukan ko muna yung magiging leader ko sa school. Kaya hindi na ako masyadong makapag-upload sa vlog or like ma-edit ko yung mga vlog na dapat ipopost ko. Naisipan ko mag-vlog ngayon kasi for sure kasi miss na miss nyo na ako. Pili siya na para bang series. Hindi, kidding aside. So, kaya ako nag-vlog ngayon. Ano to, parang ito na talaga yung public apology ko sa inyong lahat. Kasi alam kong miss na miss nyo na ako, tapos hindi pa ako nag-upload. Inaabangan nyo lagi yung YouTube channel ko, may bago akong post. Ano? Pilingero si Bakalao. Kidding aside ulit. Kaya ako talaga naisipan mag-vlog ngayon kasi gusto ko talagang parang life update kumbaga. Life update eh, pa ganun. Sino ka ba? Tayo para i-update sila. Pilingero si Bakalao. May karapatan naman ako, Gar. Kaya nga ako vlogger, di ba? May karapatan ako, girl, para i-update kayo. Siyempre, subscriber ko kayo, girl. Malamang. Lah, ba't ka naman explain? So, ayun, girl. Life update lang, bakla. As a slayable person, bakla. Siyempre, kailangan ko din ng life update para sa inyo kasi nakalimutan ko, vlogger pala ako. Kailangan pala may ina-update pala akong mga subscribers. So, ayun, nag-isip ako talaga mag-vlog. Kasi gusto ko nga kayong i-update sa kung ano nga ba nangyari. Kasi nung pumunta din ako ng San Jose, yung mga ibang subscriber ko doon, yung mga friend ko, ganun. Pati yung substitute teacher pa nga nagtanong sa akin na kung bakit daw hindi na ako nag-vlog, hindi na daw natuloy, ganun, ano daw ba nangyari. So, ito na din yung parang, yung parang sagot ko doon sa mga maraming nagtanong sa akin kung bakit niya parang tumigil ako, gano'n. Una ko naging busy is naging hip-hop choreographer ako. Isa ako sa choreographer nun, pero ako yung main choreographer. And 4 kaming choreographer nun kasi full section siya. So, kailangan talaga marami din choreographer. So, naging busy ako doon and tinuon ko talaga doon yung lahat ng kaya ko. Yung kaya kong magawa, kaya kong ibigay sa kanila doon. Kasi full section yun, girl. So, kailangan natin maging seryoso doon. Kailangan ko mag-focus doon. So, talagang pinasatabi ko muna yung pag-vlog ko. And nag-focus muna ako sa mga iilang responsibilidad ko sa school and as a choreographer, syempre sa buong section, kailangan din talaga mag-focus doon. So, ayun din yung isang reason kung bakit talaga hindi na ako masyado nakapag-edit ng vlog and nakakapag-upload. Sobrang hirap talagang magturo kasi whole section siya. So, hindi mo naman mapapasunod lahat. Tapos, mag-iisip ka pa ng mga step. Tapos, tuwing gabi, i-make sure mo muna kung tama ba yung step na ginawa mo, kung maganda ba yun, kung ikaka-outstanding ba yun ng performance nyo. So, talaga nakaka-stress siya. In a good way naman. Talagang lahat din yung iba sa amin is talagang nakipag-cooperate din sila sa amin and talagang gusto din talaga nilang makapasok sa championship round. So, nakapasok kami noon sa semis dahil nanalo kami sa elimination. Nung nakapasok kami sa semis, syempre masaya kami, lalo na yung mga 4 kami choreographer, masaya kami kasi syempre nakapasok kami sa semis, ganun, parang it's an honor na parang first time namin mag-choreographer pero ganun pasok agad kami sa semis, diba? Pero nung nakapasok kami ng semis, medyo kinabahan kami ng 4 na choreographer kasi syempre parang bagong responsibilidad na naman, new step, new sound, tapos new formation, tapos lahat talaga babaguhin. O tapos inisip pa namin kung paano ulit magiging creative yung magiging final performance namin, paano namin sila ma-entertain. So parang it's a big responsibility na naman ulit yung nabigay sa amin. Kasi syempre, pasok kami sa semis, kailangan mas maganda yung magiging performance namin doon kaysa doon sa elimination.
Pero syempre sa pakikipag-cooperate nga ng iba din naming kaklase, talagang nag-success din yung new transition, new formation, new dance, tapos new sound. And ayun, after all, nung sumayaw kami ng semis, lahat naman ng mga nanonood natuwa sa amin. Tapos mostly yung nagsasabi na, ayan, mananalo na talaga yun sila, gano'n. Kasi talagang parang na-entertain din namin talaga sila. So ayun, sa magandang pinakita namin performance buong section, ayun, nakuha namin yung third place. So ayan, so nakaka-proud talaga bilang, syempre first time ko naging choreographer, isa sa mga choreographer, parang nakaka-proud talaga sa sarili ko na parang, ala, nakaabot kami ng semis, tapos naging third place pa kami, ganun. Ang pangalawa naman is naging director ako sa El Filibusterismo stage play namin sa Filipino subject. Yung first week naman na naging director na ako sa Filipino ng El Fili, kumuha na agad ako ng mga opisyales kasi syempre naisip ko na talaga na hindi ko talaga kakayanin kung ako lang mag-isa as director. And syempre stage play yun, girl. Syempre hindi lang naman director yung kailangan sa stage play. So, gumawa talaga ako ng production or team ko kumbaga para syempre maging success yung magiging stage play namin sa El Filibusterismo kasi nga syempre last performance na yun namin ng section namin. Ayun, naging success naman yung aming stage play. Talagang sabi din ni Miss sa amin is bumalik daw siya sa sinaunang panahon nung napanood niya yung mag-perform nga kami live. At syempre as director, nakaka-stress din talaga kasi hindi lang naman yung mga actors yung poproblemahin mo dun kung paano sila umarte, kung paano nila ibato yung line. Tapos kailangan i-make sure mo pa na kabisado na nila yung script kasi syempre bawal naman sa stage play na magbabasa ka sa cellphone. Syempre kailangan ko din gumabay sa paggawa ng props, ganun, kung ano yung magiging design ng stage, gano'n. Kailangan gabayan ko din lahat ng mga opisyalis ko kasi syempre as director, kailangan magaling ka mag-multitask. Kailangan chine-check mo sila lagi kung okay lang. Okay ba yung trabaho nila? Magagawa ba nila na maayos? Kung kailangan ba nila ng tulong? Hindi ko na talaga masisingit yung pag-vlog ko noon. Tapos si Miss Karen, yung teacher namin sa Filipino, nahumaling talaga siya at naibigan niya yung aming pagtatanghal. Pangatlo naman is naging director ako sa aming MAPE film, short film, ayan. So ayun, yung naging short film namin, eto siya. Karemi pa ganito, no? Ito siya, ito siya, ito siya. Kailangan din mag-focus din talaga ako doon kasi syempre laban siya ng mga iba-ibang section ganito and talagang mapopost siya sa public. So kailangan maging maganda yung magiging kakalabasan ng short film namin. Lalo pa siyang nakaka-stress. I mean, late na binigay yung activity na yun sa amin. So, naghahabol na lang kami nung mga time na yun, sa short film na yun. Parang rush film na lang siya. May pagka-inspire siya sa Your Name, ganun. Parang mahal nila yung isa't isa. Tapos parang nalaman nila magkaiba pala silang mundo. Tapos yung plot twist nun is yung BFF ni Boy is naging sila, which is dati pa pala siya gusto ni Boy best friend niya. So parang sa dulo parang naging BL siya, ganun, something boy love, ganun. Tayong may mali. Pero Ethan, mahal na mahal kita. Sana naman makita mo yun. Suspended in the air, I hear myself breathing. Yung ba nakikita ko bilang isang tao na nagmamahal sa'yo? Kailan ba? Matagal na! Matagal na! Mahal na mahal kita. Sana naman makita mo yun. Before it's too late, I'll take a step away. I know. Hi, love! Ang bait at ang sakit na dati wala naman, ngayon ay hindi na mailaga. So
So, ayun yung mga main reason kung baka talaga hindi ko na naisingit yung pag-vlog or like naging busy talaga ako sa mga last performance namin. Kaya hindi na ako nakapag-edit ng vlog. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi na talaga ako nakakapag-post. Kasi nga ayun yung mga tatlong main reason. Marami pa talaga actually. Pero hindi ko na para isa-isahin pa. Parang gusto ko lang i-update guys na ganun kung bakit hindi ako masyado nag-vlog. Siyempre, grade 10 na ako. So, gagraduate ako. So, mas magiging busy din ulit, ganun. May practice din kami sa graduation para, syempre, maging maganda yung graduation day namin. Di ba kala? Malamang. So, pilingera si Bakala, oh. O, ayun, hindi din nakapag-vlog si Bakala. And guess what? Ito na, gar. So proud to myself kasi after all the sacrifices that I gave to my section and lahat ng effort na binigay ko and hirap at pawis, ang OA niya, mapilingera si Bakala, oh. Kaya nga, yung lahat ng pagod ko din naman na worth it naman siya kasi lahat naman naging success siya. And now, graduate na ako, girl. Diploma, girl. Oh, may pagsasampal na ako sa inyo, Bakala. Chase, pwede na ako mag-vlog ulit. Graduate na ako, girl. Hey, girl. Ayan, girl. Micah Clea. Ayan, Micah Clea. So, ayun yung mga kaganapan. Magpa-flash na lang ako sa screen ng mga kaganapan nung graduation date ko. Talagang maging masaya din talaga siya. Pero at the same time, nakakaiyak. OA siya. Nakakaiyak, Bakala. At the same time, nakakaiyak. Kasi syempre, diba? Girl, tapos lang junior high school, junior high school life. Junior high school life. Tinatawagan ang pangkat Tumago. Plasan. Ang Haya Eunice Joy R. Kapatan. Antipolo. Armamento Jaylin M. May mataas na karangalan bawat katao. With me now. Stop, drop, and roll. Do that. Do it like pro. Do that. Ayan ang mga kaganapan. Kita-kita nyo naman. Congrats pala sa Tropang Gastador. Ayan yung circle of friends ko dito sa school namin. Pero meron din ako marami pa akong circle of friends dito sa amin eh. And hello sa inyo. Congrats talaga sa inyo. Deserve natin talaga ng pahinga this vacation. Talaga sulitin natin to, girl. Kasi graduate na tayo, girl. So ayun yung life update ko.
And I will make sure na makakapag-upload na ulit ako ng mga vlog, this location. So ayan, abangan nyo yung mga ipopost ko pang iba. Marami pa talaga ako actually pending vlogs na hindi pa na-e-edit. And ipopost ko muna yun bago ako magsunod-sunod ulit ng mga iba-ibang vlogs, ganun. So abangan nyo girl. Marami kayong maabangan sa akin this month, next month. Kasi sa sarili ko, ipapromise ko sa inyo. Sa senior high, may iuwi na akong medal. I promise. So, ayun girl, abangan nyo ang aking mga next vlog. And yung mga pending vlogs ko, syempre ipopost ko na Cleon Vlog is back.